Nasermonan ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang taga-DPWH dahil sa diking agad nasira sa isang bayan sa probinsya. Agad ding sinibak ang sangkot na project engineer. Para sa detalye, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Cheryl, binalikan namin yung unang binisita at ininspeksyon ng Provincial Government Oriental Mindoro na mga nasira ng flood control project, partikular dito sa Barangay Tagumpay sa bayan ng Nanauhan. Marami kasi mga magsasaka ang umaaray dito matapos ding maapektuhan, habang yung isa na binisita ng mga otoridad katakot-takot na puna ang natanggap matapos makakita ng napakaraming mga kakulangan kaya naman nasira. Kita sa drone video kung gaano kalawak ang nasirang bahagi ng flood control project sa Bungabong Oriental Mindoro. Kagagawa lang ng dike pero tapos na kagad ang bahagi at bumagsak pa sa katabing ilog ang buhangin matapos sa mga pag-ulang dala ng habagat itong nakaraang mga linggo. Nang inspeksyonin pa ng Oriental Mindoro Provincial Government at DPWH memoro pang lugar, mas tumambad ang ilang pagkukulang. Ano, walang bakal o kita mo? Obvious ba? Hindi ito bibitak kung may dawilan na nakaganon. Hindi yan bibitak kung ang dalawang yan pinagdudugtong ng bakal. Ibig sabihin, sinimento ng mabilis para ipakitang tapos, pero walang bakal. Para kay Gob, malinaw na substandard ang ginamit na materyales. From the start, sinabi ko kay RD ito, ayoko ng disenyo. Sa lapad na to ng kalsadang ginawa, halo ang gitna. Pag may rumagasan tubig dyan, sira yan. Kung yan ay matibay ang sitpas, dapat hindi matatanggal ng ganyan. Aabot sa 380 meters ang kabuang haba ng flood control project, pero 135 meters dito ang nag-collapse o mabilis na nasira. Mahigit 1/3 yan ng buong proyekto. Sa record ng pamahalaan, lumalabas na 571,000 pesos ang cost o presyo ng kada linear meter nito. Ibig sabihin, aabot sa 77 million pesos ang nasayang sa kaban ng bayan. Can you tell me honestly that seeing and judging from this physical feature is 600,000 to 700,000 per linear meter justifiable? Gob, sa disenyo namin justifiable. Pero dito sa workmanship na to, sa tingin ko may pagkukulang. Isa sa mga pinakapinunan ng gobernador ng Oriental Mindoro ay yung kawalan daw ng mga makakapal na bakal dito sa flood control project. Imbis daw kasi na 16 mm yung sukat, halos 12 mm lamang ang nakita o baka mas maliit pa yung nandito sa lugar. Agad tinanggal ng DPWH ang sangkot na project engineer at iba pa mga in charge sa mga nasirang flood control projects. Kita ko ang realidad na may nasira. Hindi ko po ito mababantayan ng 24/7 sa sobrang dami ng proyekto. Pero tayo na po ay nagpapaimbestiga ngayon. At saka kung anuman ang lumabas dun sa investigasyon, wala rin po tayong sasantuhin. Sabi ng Oriental Mindoro LGU, isa lamang ang kanilang sinuri sa 9 na proyekto sa probinsya na nasira umano nitong nakalipas na buwan. 2 dyan ay kasama sa 15 kontratista na nakakuha ng malalaking proyekto at pinapasilip ngayon ng Pangulo. Hinihinga na sila ng paliwanag ng DPWH. Cheryl, itong kinatatayuan namin at yung nakikita nyo sa likuran ko na punong-puno ng buhangin, dati itong punong-puno rin naman ng mga palayan at mga puno ng saging. Pero ngayon, natabunan na nga siya ng mga buhangin galing dito sa nasirang flood control project dito sa area. Kaya naman, nag-request na o humiling na ang probinsya ng special audit sa Commission on Audit o COA para silipin ang lahat ng mga nasirang proyekto o mga flood control projects. Magsasagawa rin daw ang provincial government ng strength, boring at layman's test para masiguro kung sumunod daw ba sa standards ang mga sangkot na contractor. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.